Alam mo, darating din talagang tamang panahon at tamang tao para sa'yo. Kaya huwag kang magmadali kasi kung hindi pa oras, hindi mo pa siya matatagpuan. Ganun yun. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Dave, natatakot ako. Paano kung masiraan ang eroplano? Paano tayo makakaligtas? Maki, umayos ka nga. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Tinatakot mo ko eh. Tara na magtanong kung paano hanapin kung saan tayo sasakay. Nasa airport na kami ngayon ni Dave. Ating gabi na. Mas okay na yung maaga kaysa late. Madaling araw kasi ang lipad namin eh. At eto, sa kakatanong namin, madali lang naman pala malaman kung saan ang tamang lugar na pupuntahan namin. Pati mga pasikot-sikot. Kaya eto, habang naghihintay, nakaupo lang kami. Medyo sobrang aga namin pero okay lang. Ang mahalaga, hindi kami late. Maki, ang lamig. Parang gusto kong magkape. Oo nga eh, napakalamig Dave. Kaya lang, ang mahal ng kape dito. Titiisin ko na lang na nilalamig ako kaysa naman magkape na sobrang mahal. Baka lagnatin talaga ako Dave sa kape nila dito. Napakamahal. Anong klaseng kape ba yun? Aba, ewan ko nga ba Mari. Walang ganun sa lugar natin eh. Sanay tayo dun sa 5 pesos tapos dito 300 ang kape. Ibibili ko na lang ng bigas yun. At eto, natatawa na lang kami habang nag-uusap kami. At sa paglipas ng mga oras, eto na. Sa wakas, makakasakay na kami sa eroplano. Kinakabahan ako. Kasi naman, nitong mga nakaraan, marami akong napapanood sa balita na eroplanong nasisira tapos namamatay lahat ng mga pasahero. Ayoko pang mamatay. Hindi pwede yun. Kaya ito, nang makaupo na kami sa loob, magkatabi kami ni Dave. Tapos, namumutla na siya. Dave, okay ka lang ba? Maki, natatakot ako. Sorry na sa mga kasalanan ko sa'yo. Ako din Dave. Sorry sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Kaya naman, nang magsimula nang lumipad ang eroplano, magkahawak kamay lang kami ni Dave. Grabe yung kaba ko. As in, hindi ako makahinga ng maayos sa sobrang kaba. At nang nasa himpapawid na kami, ay naku, medyo kalmado na kami. Pero kinakabahan pa din. At mula sa may bintana, makakakita ka ng maliliit na liwanag sa ibaba. Ibig sabihin, napakataas na talaga namin. Ay nako talaga. Naiisip ko yung final destination. Napakadami naglalaro sa isipan ko. Kaya ito, tahimik lang kami pareho ni Dave. Kasi naman, walang nag-uusap sa mga katabi namin. Nakakahiya naman kung mag-iingay kami.
At sa paglipas ng mga sandali, wala pang isang oras eto, nakababa na kami. Tapos sinundan na lang namin yung daloy ng mga tao papalabas. At sa wakas, nakahinga na kami ng maluwag kasi nakatapak na ulit kami sa lupa. At paglabas namin, eto na. Hinahanap na namin yung susundo sa amin. Bukang liwayway na. Pero, nasaan na kaya yung sundo namin? Ang sabi kasi ni Kuya William, di siya makakapagsundo. Kasi may maaga siyang meeting kaya yung tauhan niya daw sa hacienda yung susundo sa amin. Hanggang sa eto, may lumapit sa amin na isang lalaki. Siguro kasing edad niya ang tatay ko. Tapos nakangiti siya. Sir Dave, Sir Maki, tara na po. Kayo po ba yung susundo sa amin, Manong? Opo mga sir. Tara na po para makapagpahinga na din po kayo kaagad. Kaya ito, sumama na kami sa kanya. At ba, nakita ko ang sasakyan ni Kuya William. Ayun, nakaparada. Sigurado akong kanya yun. Nakita ko na yun dati. Kaya ito, pagkasakay namin, hindi pa man nagtatagal sa biyahe. Tulog na si Dave. Ako naman inaantok na. Kaya ito, ipinikit ko na lang din ang mga mata ko. At nang buksan ko ang mga mata ko, sikat na ang araw. Tapos ito, may nadaanan kaming lubak. Kaya nagising kami pareho ni Dave. Manong, nasaan na po ba tayo? Iho, andito na tayo. At ito na nga, pumasok na kami sa isang gate. Tapos, may isang malaking bahay na medyo luma ang disenyo. Pero, masasabi mo na mayaman ang nakatira. At pagtigil ng sasakyan sa tapat ng malaking bahay, bumaba na kami kaagad ni Dave. Tapos, nakatingin lang kami sa napakalaking bahay. Dave, ito na ba yung bahay ng Kuya William mo? Oo, Maki. Ito na yun. Dati, sa larawan ko lang nakikita to, pero ngayon, andito na tayo. Tara na, pumasok sa loob. Kaya ito, sabik na kaming makapasok sa bahay ni Kuya William. At pagpasok namin sa loob, napakaganda. Kumikinang sa loob ng bahay. Tapos, sobrang linis. Sir Maki, Sir Dave, tara na po muna sa pagkainan para makakain na muna kayo ng umagahan. Sige pa, Manong. Saan po ba? At ito, isinama kami ni Manong sa pagkainan. At yung pagkain na nakahain, normal lang. May itlog, hotdog, tapos may tuyo at kamatis. Manong, may kape po ba? Oo naman, Sir Maki. Sige na po. Kumain na kayo at ihahanda ko na ang kape nyo. Sa wakas, makakapagkape na din kami ni Dave, pero sayang naman. Wala si Kuya William. Baka hapon pa daw makauwi, sabi ni Dave. Na eto, busy sa pagkain. Nagutom kami sa biyahe . Dave, grabe pala yung kinalakihan ng Kuya William mo. Buhay prinsipe siguro siya dito. Oo nga . Napakalaki ng bahay niya dito.
Ang swerte ni kuya. Pero mamaya na tayo mag-usap, Maki. Kumain na muna tayo. Tapos, mamasyal na tayo sa asyenda. Kaya naman, kumain na muna kami. At matapos makakain nito, bit-bit namin ang tasa ng kape sa labas ng bahay. Habang pinagmamasdan ang napakalawak na lupain. Maki, hindi ko alam kung saan tayo magsisimula. Baka mawala tayo. Ang lawak masyado dito. Oo nga, Dave. Napakalawak dito. Kaya ito, tulala lang kami habang nagkakape. Sa sobrang dami ng laman ng isipan ko, di ko alam kung anong uunahin ko. Pero mamayang gabi, alam ko ang uunahin ko. Sana gumabi na kaagad tapos papasok si Kuya William sa kwarto ko. Tapos igagapos niya ako. Hala, bakit ko ba naiisip yun? Walang ganun.